I am a very peaceful person, but do not raise your hand towards a woman or a child. 2, 3, mabuhay! Hey, kamusta ang lahat? Hi everybody, I'm Pierre and welcome to Neon Reactions. Folks, we are back with Maria Clara, and yes, I've got my coffee. I even have a special chocolate coffee drink today. And yes, let us take a look what Cly is doing today, what funny things she's going to say to Ibarra, or maybe even Fidel. You never know. You basically don't know what's going to happen. At least I don't. You guys do. So let's dive right in. Before we do, don't forget to hit that subscribe button, like and share the video. Hop on over to my Patreon if you want to see this without the filter. And if you want to support the channel, check out my Discord, my podcast with V, my 2-3 Mabuhay shirt, and if you have anything to tell me, you know, the comment section is the place to go. But now, it's time for Cly. Let's watch this. Let's try this. Okay. Okay, let's go. Ano ginawa mo? Wala. Sinaktan ako Okay, we're getting a recap. That's good. ng anak ng erehe. Ngunit hindi ko kayo sinaktan. Magpasalamat ka at nandito si Maria Clara. At hindi ako maghahain ng asunto. Pero sa susunod, nahawakan mo ako o saktan mo ako, hindi ako magdadalawang isip. Iya akong magadulot ito ng masamang reportasyones laban sa aking kaibigan. Animales! Subukan niyo magsumbong sa ina niyo. Pati si Sisa sasaktan ko! Napakasaklap ng manirahan sa bayang ito. Kung saan ang pagsisinungaling at pambibintang ng mga kasuklam-suklam na bagay katulad na lamang ng ginawa na sa aking ama, ay tila siya ng kaugaliang gawaing ginagamit ng mga makapangyarihan at mayaman. And Maria Clara is right in the middle. She does not know if she should stand by her lover or stand by faith and the church and the Lord above. Basically, the Padres do not have anything to do with the Lord above. They are just selfish human beings thriving on the power they have. And she's right in the middle. Mag-alala, kakausapin ko ang praile. Huwag ka nga makialam. Tama ngayon, Tia Maria. Hayaan na lamang natin ito. Mas mabuti pa't mahilot na natin kung ano man ang galit ng kura sa iyo. Crispin, Basilio, huwag kayong matakot ha. Yung praile ba ang gumawa nito sa inyo? Oh, are we going to meet their mom now? Maaaring tumalo sa mga praile. Kung kaya't labis-labis na pagtitimpirin ang aking ginagawa. Dahil hindi nyo alam kung gaano kahirap bigyan ng galit. Nakikiusap po ako na unawain niyo na lamang ko ang aking nobyo. Mag-isip ka kung nararapat si Ginoong Ibarra na mapangasawa. Senyor? Kaano-ano niyo ho ang mabait na senyorita? Tawa ho ba kayo? Are you husband and wife? Tumimik ka nga. Nakakahiya ka. Paumanhin po sa inyo. Pasensya na po sa kapatid ko. Mag-imagine. Sandali lang po. Ikaw talaga. Hindi lang ako mabait. Maganda din ako. Minom ka ng tsokolate mo. I'm not only kind-hearted, I'm beautiful too. Have your chocolate drink. Okay.
fraile. Mawalang galang lang ho, ngunit hindi ho yata makatarungan na husgahan niyo si Ibarra dahil lamang nagtanong siya sa inyo sa mga naganap sa kanyang ama. Nagtanong lang? Hindi ba't hinawakan niya ako sa aking balikat ng mariin? Hindi ba yon pagkawala ng galang at pananakit? No. Kung ganun ho, ay ako na ho umingi na paumanhin, Padre. Unawain niyo na lang amang ho ang aking nobyo. Lalo na't nasaktan ho siya sa mga nalaman niya hinggil sa bangkay ng kanyang ama. Marahil kung tayo po ang malagay sa ganyang katayuan, sasama din po ang loob natin, di po ba, Kura? Ngunit ako ay isang kura. Ho, isa ho kayo mabuting kura na may mabuting kalooban. Dear Maria, do not crawl at his feet and beg for forgiveness. At puso mo pagpatawad, kaya ho batid ko ho nang papatawad niyo ho ang aking kasintahan at bibigyan ng unawa. She's trying to smartly talk him into it, but he's got such thick walls around him and his teeny-weeny bird brain. Tatanawin ko ho na malaking utang na loob kung ako'y iyong pagbibigyan. Mahal na kura. Maraming salamat ho, Padre. Oh God, he will never forget her soft lips on his knuckles. What a sick... Ah! I bet he's gonna look at his hand now. No? Ah, yes. Oh God, brother is going too far in his mind. Read the New Testament or something. Fresh air. Yan po ang bahay namin, senyorita. Ay, ang cute naman. Ay, ano ka ba? Anong senyorita? Huwag mo kong tatawagin nun, ha? Ate na lang. Mas gusto ko yun. Ate? Tamang-tama po. Wala po kaming ate. Nay! Di muna, Crispin. Ate, maaari ho ba? Huwag niyo muna sabihin sa amin na ang ginawa pananakat sa amin ng kura. Ayoko lang po mag-alala sa amin si Ina. O paano nyo naman itatago sa nanay niyo yung mga latay niyo, Aber? Kaya po ng dati. Di ba, kuya? Saan kayo pupunta? Hoy! Hoy! Ano ba? Tigilan nyo nga yan! Ano ba? Ang dumi niyan! Kakasabi ko lang sa inyo, huwag nyo dudumihan ang mga sugat nyo, di ba? Nay! Yeah. You have to understand their situation too. Andiyan na pala kayo. Hey. Sino kasama niyo mga anak? Chrysostom, Oh, there was an immediate connection. There was an immediate... Wow. saan ka na naman paparoon? Susundan ko sana kayo. Anong nangyari? Nakausap niyo na ba ang fraile? Oo, iho. Kakakausap lang namin sa kanya. At ano ho ang sinabi niya? Sa aking palagay ay hindi ka na isusuplong ng kura.
Paano ka naman nakatitiyak, Maria? Maniwala ka sa akin, mahal ko. Hindi na nila itutuloy ang anumang sakdal na ibinabalak nila sa iyo. Okay. Tinitiyak ko sa iyo, mi corazon. Makakatulog na tayo na mahimbing ngayong gabi. Ibang-iba ka na talaga, Maria. Hindi ka na parang bata na gaya ng dati. No, she's not. I mean, 7 years change a person. 7 taon din akong nawala at napansin ko na hindi ka lamang naging higit na mabighani. May kakaibang tibay ng loob din akong nasisilip sa iyo ngayon. Ano pa't mas lalo akong humahanga sa babaeng pinakamamahal ko. Crisostomo, Maria, huwag ka nang kumapit sa kanya. Baka mamaya ipag-isipan ka na masama nang nakakakita. Pabayaan niyo ho sila, Tia. Dahil batid naman ng lahat na ang lalaking ito ay ang aking makakaisang dibdib. Oh, she's got that little bit of a rebel in her too. That's good. Oh, Auntie, come on. Clay. Ako po si Clay. Ako si Sisa. Kinagagalak ko kayo makilala, Binibini. Ako din po, Ate Sisa. Mga anak, sige ko na kayo. Nakakaya sa bisita ang dudumi na ninyo. Sige na. Opo, Inay. Ate, salamat po ulit sa paghatid sa amin kanina. Basta, huwag mo kami susumbong, ha? Tayo na, Crispin. Tuloy ko kayo. Ay, salamat. Isa kayo. This is, I like this situation here. This is very wholesome. I like this. Paano niyo nakilalang mga anak ko? Ay, salamat. Salamat. Ang totoo po niyan, tinulungan ko po ang mga anak niyo, Ate Sisa. Tinulungan? Saan ho? She can't hold back the truth. Huwag po sana kayo mabibigla, ha? Sasabihin ko po ito sa inyo para maprotektahan niyo agad ang mga anak niyo sa nakakatakot na mangyayari sa inyong mag-iina. Binibini, ano ho bang sinasabi ninyo? Sinasaktan po ng praile ang mga anak ninyo. Nakita ko sila kanina. Umiiyak. Puro sugat at latay ang mga katawan nila. Kaya ko sila tinulungan. Huwag niyo po sanang isipin na babaliw ako. Pero kung hindi niyo maiaalis sa simbahan ng mga anak ninyo, isa po sa kanila ang mamamatay. At yun ang magiging dahilan kung bakit kayo mababaliw. Oh my goodness. Oh my goodness. Clay is so good-hearted. She is such a downright good person. She can't hold back any of this. Wow. Binibini, hindi ho ba nagkakamali lamang kayo? Wala naman kong sinusumbong na pananakit mula sa bagong kura ang mga anak ko. Baka ho nagkamali lang kayo. Pansin ko nga po naglilihim sila sa inyo. Siguro dala ng takot sa praile. O baka dahil ayaw niya kayong mag-alala. Pero may ebidensya ako na nagsasabi ako ng totoo. Tignan niyo po yung mga katawan nila. Puro sugat at latay. Crispin? Crispin, Basilio, parinig kayo mga anak.
Bilisan ninyo! Inay, bakit po? Kayo mga... Yeah. Di ba po nagsasabi ako ng totoo? Basilio. Crispin, anak. Totoo bang sinasaktan kayo ng praile? Sige na. Magsabi na kayo ng totoo sa nanay niyo para maprotektahan na kayo agad. Subukan niyo magsumbong sa inyo. Pati si Sisa, sasaktan ko! At hindi ko lang ba siya sasaktan? Ipapakulong ko kayo. Kayong mag-iina! I told you the last time, that man would not be allowed to walk past me. Oh my God. I am a very peaceful person, but do not raise your hand towards a woman or a child. Anak, sige, sabihin mo sa nanay. Sinasaktan ba kayo ng praile? Sumagot kayo, anak! Hindi po, Nay. Nagsisinungaling po siya. Oh. Bakit may mga sugat at latay kayo kung nagsisinungaling ang butihing binibini? Oh, oo nga naman. Hindi ako nagsisinungaling. Hoy, magsabi ka nga ng totoo. Niligtas ko lang naman kayo para maiwasan yung trahedyang mangyayari sa inyo. Nagsasabi po kami ng totoo. Siya po ang sinungaling. Siya po ang nanakit sa amin kanina. Siya po ang may kasalanan kung bakit marami kami What? Oh, gee. My God, kid. sugat na kapatid ko. Hindi! Hoy, huwag mo ako sisiraan na, kukutusan kita. Nakita na po, Inay. Siya po talaga nanakit sa amin. Ay, hindi. Ate Sisa, hindi. Hindi po totoo yun. Huwag niyo po siyang paniwalaan. Ako naman, gusto ko lang namang makatulong. Wala naman ako masamang motibo. Maniwala po kayo sa akin. Di ba hindi naman ako nagsisinungaling? Nakita niyo... Ate Sisa! Ate Sisa! Ah! Nay! Napakasama mo babae! Galing ang papangalang bulero to! Sandali, ito na! Oo na! Ay, ito na! Diyos ko, nakahirap na umanak mo dito. Huwag ka sanang sumunod. Ay. Sige, anak. That is not good. But she will come to believe Clay, I think. She will witness something. Pasok na muna kayo. Halika, pasok sa loob. Wow. Wow. Once again, thanks to this Tinola subbing team. You guys are awesome. I don't know who you are. You guys are great. Salamat po. Nakakaloka mga batang yun. Tinutulungan na nga sila pa itong nagsinungaling. Yeah. Bakit kasi pinangungunahan mo ang kwento? Oh, okay. O akala mo ba, mababago mo pa ang kapalaran ng mga karakter dito sa No Limit Tangere? So ano po pong point ko dito? Bakit na ba ako dinala-dala sa mundo ng nobelang to kung hindi ko rin pala matutulungan ng mga tao? To learn. Dinala kita rito, hindi para makialam. Dinala kita rito para matutunan mo ang katha ni Jose Rizal sa kwento. Na nakadikit dito ang tunay na kasaysayan ng bayan natin nung panahon ng mga mananakop. Matuto. Yun lang ang mission mo. Hindi para makialam. Wala ka na magagawa. Naganap na ang dapat na maganap. Manood ka na lang. Ikaw si Crisostomo Ibarra? Ikaw yung yung nobyo ni Maria Clara? Siyang tunay. Huwag po kayo maglala. Gagalingan ko po ang pagsilbi sa inyo bilang PA niyo. PA? Personal assistant. Mabuti kang tao. But
now she's looking back. If there was a character in the book that resembles her a little bit, I think she's rethinking the whole thing now. I mean, she did already interfere. She did already interact. She is changing things. She's not only observing. Ibig ni Maria Clara at mawagin sa kapwa. Lalo na dun sa pobreng babae at she's making him do specific actions, getting her a room, getting her a meal, helping out with money here. So she's not only observing. Kung sa makalaya gamit ng iyong mga hikaw. Alam kong lubos na mahalaga sila. Sundin niyo ang aking utos. Bumaba kayong lahat, gayon din. Pakiusap, huwag na lamang ang babaeng kasama namin. Kilala ko sila. Wala ka nang dapat ikatakot, Binibini. Wala nang sasalbahe pa sa iyo. Huwag niyo po sanang isipin na babaliw ako. Pero kung hindi niyo maiaalis sa simbahan ng mga anak ninyo, isa po sa kanila ang mamamatay. At yun ang magiging dahilan kung bakit. But on the other hand, the things that she has interfered with are turned around again. So she got that lady out of the prison with her earrings. So she left something in the story that is hers. And the story healed itself with Ibarra paying the fine for the lady and giving her the earrings back. So the earrings are not part of the story anymore. It is him paying for that lady prisoner. At kayo mapapaliw. Hindi po ako naniniwalang hindi ko mababago ang kwento at kapalaran ng mga tauhan dito. But yes, technically she is already a character. Ibarra got her a meal, he got her a room. He's taken her along. He's saying that she is his cousin. Karakter na rin ako sa nobelang to. Kaya kahit anong gawin ko, magkakaroon ng epekto sa mga makikilala ko dito. Huwag kang matigas ang ulo mo. Huwag mo nang gawing komplikado pa ang kwento. Sige po. Ibalik niyo ko sa amin. Sige po. Ngayon din. Alam mo naman na makakabalik ka lang sa atin kapag nabuo mo na ang nobena. And that's the rule. Wala na akong magagawa dyan. And that's the rule. That is the rule. Bini Clay. Yun naman po pala eh. So huwag niyo rin po akong pakikialaman. Gagawin ko ang lahat para mabago ang kwento ko at ng mga taong makikilala ko dito. Makinig ka nga sa akin. Makikinig lang po ako sa inyo kung ibabalik niyo ako sa pamilya ko ngayon din. Ngayon, kung hindi niyo magagawa yun, kung magmamatigas kayo, mas magmamatigas ako. Ginusto niyo to, di ba? Kayong nagpasok sa akin dito, di ba? Wala kayong mga problema. Kung gusto niyo isumbong niyo pa ako kay Dr. Jose Rizal, wala akong pakialam. Gagawin ko kung anong gusto ko. Aayusin ko at babaguhin ko ang kwento ng nobelang to. Have a nice day, sir. Yes. Yes. Mukhang masaya kayo, Pilosopo Tasyo. Opo, Kapitan. Masaya ako pagkat may pag-asa. May pag-asa. Sa darating na unos. Pilosopo Tasyo? Ang unos? Binabala ko ba ninyong maligo?
May higit na mabuting bagay na inaasahan ko. Mga kidlat na papatay sa mga tao at tutupok sa mga bahay. Iyon na nang nababagay sa atin. At ikaw, Gobernador Silio, may mga kandila ka pandala. Subalit, higit na 10 taong ko nang iminumungkahi sa mga bagong kapitan na bumili ng mga posteng panghuli ng kidlat upang maproteksyonan ang mga bahay sa mga kidlat. Ngunit pinagtawanan ako ng lahat at ikaw, nagpagawa ka pa ng kuliling para kay Santa Barbara. Hindi ba kahit napatunayan na ng siyensya na mapanganib ang magpatugtog ng kampana kapag masungit ang panahon? Kaya ano ho ang nagawa ng kuliling ni Santa Barbara noong kumidlat sa binyan at tore mismo ang tinamaan? Sus Mariose, kaawaan mo po Santa Barbara. Barbaro, bagay na bagay kayo sa pangalan ng inyong patrona. Hello? Ikaw. Ikaw. Hindi ka taga rito. Nararamdaman ko. Yes, you can feel very correctly. Hindi ka na nabibilang sa amin. Mula ka sa malayo. Mula ka sa mundo ng mga bagong tao. Oh, okay. Yup, he's exactly on the right level there. Wow. Breathe, Clyde, breathe. The first time she's speechless. Kuya, ano kaya ang inuluto para sa atin ni Inay? Pasalamat na lamang kung may pagkain, bunso. Kundi tiyak matutulog tayong tubig lamang ang laman ng tiyan. Kuya, pag malaki na tayo at makakita ko ng mas magandang pagkakakitaan, palagi ko talagang ibibili si Inay ng masasarap na pagkain para masiyahan siya. Pero tayo na iniisip, bunso. Nais ko rin mapabuti ang buhay natin nila Inay balang araw. Kung nangyayari yan, basta't sipagan pa natin, ha? Mainam, halika na. Kids at that age should not have to worry about feeding their parents. Oh, it's that little firefly again. Ikaw na naman ba yan? Ano namang ganap mo dito? Ikaw papansin ko, nagpapakita ka sa tuwing malungkot ako o may mangyayaring masama. Hoy! Yeah, follow it. Hoy! Mga bata! Kayo ha? Mga batang pasaway. Bakit hindi nyo naman ako pinagtanggol sa nanay nyo? Totoo naman lahat na sinabi ko, di ba? Oh, muntik pa akong mataga eh. Pasensya na po, ate. Hindi po kasi na maaking kalabanan sa Kristan Mayor. Siya po ang nagsinungaling sa Inay.
At gaya po ng kuka, sinasaktanhin ho kami nun. Ito po yun, ate. Para ganyan po kami tinatakot ni Kuya, na pati rin po si Inay ay kanilang sasaktan. O di kaya ay papakulong kung kami po ay magsumbong kahit kanino. Diyos ko. Kapal naman ng mukha ng kura na yun. Pati Very yung true. sakristan mayor na yan. Huwag kayong matakot. Gagawa ako ng paraan para maialis ko kayo dito sa simbahan. At para hindi na kayo masaktan pa ulit ng kura. Bakit? Ano pong gagawin niyo, ate? Yes, what's she gonna do? Sasama ba kayo sa akin, mga bata? O sasama kayo sa mahiwagang dalagang ito na nagmula sa malayo? And it has to end right here. Okay. Wait, are we getting... Oh, we're getting a preview today. Come on. Anong sinabi mo? Totoo pong sinasabi ko, sir. Isa sa kanila ang mamamatay kung hindi natin sila ililigtas. Masama pong magbigay ng kasinungalingan, bintang o hinala laban sa kura. Gagawin mo ang gusto ko. Kasi kung hindi, ipapadakip kita at ipapakulong pobre India. Gising na po ba si Maria? Ay, oo. Okay. He is already conspiring against Ibarra and Maria and I do not like that padre. Nope, I do not like him. I'm wondering what Cly has in mind to help the children. And how is that philosopher coming in? How? New characters. This is okay. This is getting interesting. And will the other padre, Damas, what was his name? Damas, you know which one I mean. Will he come there too and start making problems, or will Ibarra go back? I will see. This is good. This is good. As I said the last time, it's not only the story that's intriguing. It's not only Cly being the comic relief. It's also Cly being... Cly is like the heart and the soul at the moment. She's the... Cly is the good intention of the story. She's the warmth somehow. And it's a nice look into the past. Learn from the past. It says so in the lyrics of the song. It's a good look into that world from then. Yeah. I mean, here in medieval times, in Europe in general, the church was also very, very powerful. Similar to here. I mean, yes, Spain is part of Europe, so we had like the same configuration of power. But this seems a bit more drastic. Maybe because it's new to me. Maybe because it's just a different culture that I'm looking into. But this is interesting. Folks, maraming salamat po for being here. You guys are great. Wishing you a wonderful Sunday. And yes, you guys take care, stay safe, stay hydrated. And as I always say, sarangay aniyong paalam. Until the next time. Bye.